Star Nation, inihayag ng Malacanang na inuuna ni Vice President Sara Duterte ang pansariling interes imbes na pagtaunan ng pansin ang pagtatrabaho para sa kapakanan ng bayan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang maagang pagdeklara ng Vice President Duterte ng planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ay patunay umano na nakatuon ito sa susunod na eleksyon. Tugon ito ni Castro sa tanong kung may tuturing umanong strategic political move ang naturang deklarasyon upang maimpluwensyahan ang pananaw ng publiko at posibleng makakuha ng suporta sa gitna ng mga kinaharap ng impeachment complaints. Samantala, iginita man ang palasyo na hindi inaasahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang kanyang magiging vice-presidente ay hindi umano tutulong sa administrasyon at babatikos pa sa pamahalaan. Ayon kay Castro na sa kabila ng mga kaganapan, hindi nagsisi ang Pangulo sa nangyari at mananatili itong nakatuon sa pagtatrabaho para sa bayan. Dagdag pa ni Castro, kung hindi man siya matulungan ng kanyang vice-presidente, magpapatuloy pa rin umano ang Pangulo sa pagpapatupad sa kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin para sa kapakanan ng mamayan. Kaunay naman ang pagdedeklara ni Vice President Duterte ng kandidatura sa 2028. Sinabi ng Malacanang na nasa taong bayan ang paghuska sa mga kandidato at hinikayat ang publiko na maging mapanuri sa pagpili ng susunod na lider ng bansa. Star Nation, narito ang bahagi ng panayam kay Palace Press Officer PCO Yusek Claire Castro. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa vice-presidente. Star FM News Connect.